Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mariel Dulnuan. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang biktima ang naaksidente ang ligtas na naisalba dahil sa mabilis na pagtugon at pagtutulungan ng mga residente at kapulisan sa bayan ng Bardig Mountain Province. Sa kabila ng mahirap na daan at mapanghamong kondisyon ng lugar, nagkaisa ang komunidad at mga pulis upang maihatid sa ligtas na kalagayan ang biktima at mabigyan ng agarang atensyong medikal. Narito ang magandang balitang hatid ni Corporal Katsumi Coffin. Habang nagsasagawa ng tree planting activity ang mga kapulisan ng Barlig Municipal Police Station at 2nd Platoon 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pangkalahatang pangangasiwa ni Police Captain Melvin Salvador kasama ang Bureau of Fire Protection, MDRRMO at mga kawani ng lokal na pamahalaan, nakatanggap sila ng ulat na isang residente ang nahulog sa humigit kumulang 8 metrong bangin sa sitio Farorang, Barangay Elias, Canluran, Barlig Mountain Province. Sa kabila ng distansya sa pagitan ng lugar ng tree planting activity at ng pinangyarihan ng insidente, mabilis nilang itinigil ang kanilang aktibidad at nagsagawa ng rescue operation. Pagdating sa lugar, nadatnan ng mga pulis ang mga residente na naunang rumesponde matapos ma-activate ang FOTAD, isang tradisyonal na sistema ng pagtawag sa komunidad ng Lias sa oras ng kagipitan. Maingat nilang inilikas ang biktima at binaybay ang halos 6 na kilometrong daanan na binubuo ng makikipot na pathways at mababatong tawiran sa ilog. Dahil sa kanilang mabilis na aksyon at sa pagtutulungan ng lahat, ligtas na naihatid ang biktima sa ospital para sa karagdagang gamutan. Ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa mga nakatakdang gawain, kundi sa kahandaang umaksyon at magligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Katsumi Coffin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Coffin. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang most wanted person na nahaharap sa kasong sexual assault matapos matunton at maaresto sa bayan ng Luba, Abra. Bahagi ang operasyon ng patuloy na pagtugis ng kapulisan sa mga pinaghahanap ng batas upang maipatupad ang hustisya at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Patrolwoman Ella Garcia sa report.
Matagumpay na naaresto ng Luba Municipal Police Station ang isang lalaki sa kasong sexual assault sa barangay Lusong Luba, Abra. Kinilala ang sospek na si alias Guryo, 43 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ang nasabing sospek ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Cristina Vergara Astudillo ng Regional Trial Court Branch 58 Bukay, Abra para sa kasong sexual assault kaugnay sa Republic Act 7610 na may nirekomendang piyansang nagkakahalaga umano ng 60,000 piso. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na pwersa ng mga operatiba na pinangunahan ng Luba Municipal Police Station at 2nd Abra Provincial Mobile Force Company. Kasalukuyang nasa kustodiya ang sospek sa Luba Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Abra PPO sa kanilang dedikasyon na sugpuin ang krimen at tiyakin ang pananagutan ng mga lumalabag sa batas, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso at karahasan para sa isang ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Tinatayang aabot sa mahigit 640,000 pesos halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa magkahiwalay na operasyon sa Lanao del Norte at Iligan City. Kasabay nito, 3 suspect ang naaresto sa isinagawang operasyon. Tinutukan yan ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Kumpiskado ng Police Regional Office 10 ang mahigit 640,000 pesos na halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled cigarettes at naaresto ang 3 individual sa 2 maghiwalay na checkpoint operations sa Lanao del Norte at Iligan City noong Agosto 3, 2026. Sa unang operasyon, bandang alas 9:10 ng umaga sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Naaresto ang suspect na nakikilala lamang sa alias na Waller, 27 anyos, at isang minor de edad na kapwa residente ng Zamboanga, Sibugay. Na-recover mula sa kanilang sasakyan ang 500 reams na Green Hill menthol cigarettes na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Samantala, bandang alas 10:50 ng umaga, sa Barangay Maria Cristina, Iligan City, naaresto naman ang suspect na nakilala sa alias na Rene, 44 anyos, residente ng Lanao del Sur. Na-recover mula sa kanyang sasakyan ang 300 reams ng modern cigarettes na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Kabilang ilang kontrabandong nakatago sa isang modified compartment. Nabigo ang mga suspect na magpakita ng kaukulang dokumento para sa legal na transportasyon at pagmamay-ari ng mga nasabing sigarilyo. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng kani-kanilang police stations ang mga naaresto, habang nakatatang i-turnover sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando at sasakyan. Maaari silang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Isang hakbang tungo sa paghubog ng disiplina, pamumuno at pananagutan sa mga kabataan ang inulunsad na Batang Pulis ng Paaralan Pilot Program ng Misamis Occidental Provincial Police Office sa Misamis Occidental National High School. Layunin ng programa na palakasin ang ugnayan ng pulisya at mga paaralan habang ipinapaalam sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng disiplina, paggalang sa batas at pagiging responsableng mamamayan. Corporal Rafi Cubero, magbabalita. The program gives you the chance to prove that young people are not just beneficiaries of safety. You are powerful builders of it. Be brave to speak up against wrong.
Be wise to use social media responsibly. Be ready to help in times of need. Rest assured, the Misamis Occidental Police Provincial Office stands firmly behind you. Formal nang inilunsad nitong Hulyo 24 ng Misamis Occidental Police Provincial Office ang Batang Pulis ng Paralan o BPNP pilot program sa Misamis Occidental National High School, Barangay Poblacion 1, Oroqueta City bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 Police Community Relations Month at bilang tugon sa pagpapahigpit ng seguridad ng mga paralan laban sa karahasan at kriminalidad. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Rinaldo M. Maclang ang paglunsad ng programa. Katuwang ang Oroqueta City Division sa pamumuno ni Ms. Lorena P. Serrano, CISO 6, Schools Division Superintendent at ang pamunuan ng Misamis Occidental National High School sa pangunguna ni Mr. Julito M. Mendonto, Principal 4, Coordinating Principal D10. Dinaluhan ito ng 121 student leaders na pawang mga section president mula sa grade 7 hanggang senior high school ng nasabing eskwelahan. Layunin ng programa na hubugin ang mga kabataan bilang mga katuwang ng paralan at kapulisan sa pagsusulong ng disiplina, anti-bullying, kamalayan laban sa illegal na droga, crime prevention at campus safety. Ayon sa Misamis Occidental Police Provincial Office, magsisilbing pilot implementation ng programa sa Misamis Occidental National High School upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng MISOC PPO at ng sektor ng edukasyon sa paglinang ng mga responsabling kabataan at pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan. Mula dito sa PRO 10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi P. Cubero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Cubero. Arestado ang top 6 most wanted person ang napasakamay ng mga otoridad matapos maaresto sa Ligaw City, Albay. Ang suspect nahaharap sa 2 counts ng kasong statutory rape. Ibabalita yan ni Patrolman Corby Flores. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Albay Police Provincial Office at iba pang law enforcement units ang top 6 regional most wanted person na kinilala sa alias Narong sa isinagawang manhunt operation sa Ligaw City, Albay. Pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit ng Albay PPO ang operasyon, katuwang ang 505th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5 at ng Ligaw City Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Danny B. Baitek, Chief of Police. Naaresto ang akusado sa bisa na umiiral na warrant of arrest na inilabas ng korte kaugnay ng 2 bilang ng statutory rape na kapwa walang inirekomendang fiansa. Matapos ang pag-aresto, pinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan alinsunod sa batas na wikang kanyang nauunawaan. Isinilalim din siya sa medical examination bago dinila sa kustodiya ng Ligaw CPS para sa kaukulang dokumentasyon at booking procedures. Batay rin sa verifikasyon sa e-warrant system, wala na siyang iba pang nakabinbing warrant of arrest. Pinuri ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay PPO, ang matagumpay na operasyon at muling iginiit ang patuloy na pagtutok ng Albay PPO sa paghahabol at pag-aaresto ng mga wanted person bilang bahagi ng kampanyang Serbisyong Noel, nararapat, organisado, epektibo at laging maaasahan. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief of PNP Police General Jose Melancio Nartates Jr.,
at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mariel Dulnuan. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.